Balita sa mga Nationwide. Stand by Super Balita sa mga Nationwide. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalan, di kapakanan ng bayanan at katotohanan. Ang walang bahid, walang labis, walang kulay. Tibisyo. Ating minuto makalipas sa gabito ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Somer. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po mga headline ng ating Super Balita sa mga Nationwide, Worldwide, Netwide. Para sa Martes ng umaga ito, unang-unang Martes po ng Mayo, Mayo 4, taon 2019, May 14, 19. Balik eskwela, sinalubong mga June. Hunyo na po. Pasko na nga pala, sorry, tao lang. Hunyo 4 po ngayon, taon 2000 at uy, birthday ngayon ng Lolo Isaw Ormin, mga kapuso. Ay, Lolo, birthday. Papahinga. Balik eskwela, dun sa langit. Papahinga, huwag mong bulabugin. Okay. Eskwela, sinalati ng problema bilang ng kakulangan sa aralan at kakulangan sa mga guro. Palikuran sa isang paaralan, pansamantalang gawang faculty room. Dahil sa kakulangan sa classroom, ano ka na? Pangulong Rodrigo Duterte naghahanap na ng pondo para sa pangako niya na dagdag sahod sa mga pampublikong guro. Iba pang kumpanya ng langis, nagpatupad ng malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Senado, inaprubahan ng panukalang batas na naglalayong patawan ng dagdag na buwis ang sigarilyo. 14 na senador nagpahayag na suporta sa liderato ni Senate President Vicente Soto III. Ngunit Senador Manny Pacquiao, sinermonan ni Senadora Cynthia Villar. Pinagalitan ni nanay. Pinagalitan ni nanay ni Manang. Basura mula sa Hong Kong, tinambak sa ating bansa, ibiniyahin sa Hong Kong. Ilang na mga masasayang Pinoy, mas dumami sa survey ng Social Weather Station. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Umiiral pa rin po yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCC. Diyan po yan sa Mindanao, mga kapuso. Ang Soc-Sargen Bangsamoro Autonomous Region in Masla Mindanao o BARMM, ang Zamboanga Peninsula, Kanlurang Kabisayan at Palawan ay makakaranas ng maulap na papawirin na sasamahan ng mga kalat-kalat na mga pagulan, pagulok, pakidlat. Habang ang Kalakhang Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaroon na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan dulot ng tinatawag na localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang tibok silangan ang iihip sa buong bansa. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. At ang oras po natin mga kapuso ay umuusad, bilis. Okay, ngayon po 3 minuto na po makalipas sa Kapitolyo Umaga. Super Radio. Super Radio. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Super Radio. Ikaw ba'y nalilito? Mga kapuso, naging maayos po sa pangkalahatan ang pagbubukas ng klase kahapon ayon kay Education Secretary Leonor Biones. Umabot sa mahigit 27 milyong estudyante ang nagbalik eskwela kahapon. Para matiyak ang seguridad ng mga estudyante, nagpakalat ng 120,000 pulis sa paligid ng mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa gitna niyan ay aminado si Secretary Briones na taon-taon parami ang mga estudyante, kaya naman nangangailangan ng DepEd ng karagdagang mga paaralan, karagdagang mga guro, karagdagang mga libro. Every year,
more than 1 million kids enter the school system. So, palaki ng palaki yung ating mga pangangailangan. We need more facilities. We need more books. We need more teachers because we have massive increases in enrollment. Tinig po yan ni Education Secretary Leonor Ban. Alam mo, isa sa nakadadagdag sa mga enrollment sa mga papubliko paralan? Ano? Yung mga transferi, yung mga lumilipat galing sa mga pribadong Hindi na paralan. kaya Hindi na nila kaya magbayad ng matrikula sa mga pribadong paralan. O ito pa, isang nangyayari ngayon sa larangan ng edukasyon, mga kapuso. Noong araw, yung mga guro lumilipat mula pang publikong paralan, lumilipat Sa pribado. pribadong paralan. Ngayon, baliktad. Bakit? Dahil may maraming pribadong paralan, hindi na nila mapantayan yung sinisweldo ng mga teacher sa mga pampublikong paralan. Yes! Taas na ngayon sa Paniwala pampubliko? sa akin, Joel. Wow. Ngayon, ulitin natin ang kasabihan. Ang kasabihan, naniniwala ba kayo dito o hindi? Kung sa tingin ninyo ay mahal ang edukasyon, isipin ninyo kung ganong kamahal ang kamangmangan. You know, kalunos-lunos na sitwasyon ang dinatna ng mga estudyante sa lungsod po ng Marawi sa kanilang pagbabalik eskwela. Naku, Marawi. Ang itinayong, Kawawang Marawi. Diyos ko Kawawang po, mga sinabi Marawenyo. ko pa. Ha? Ang itinayong tinatawag na temporary learning school para sa mga estudyante tinirhan na rin kasi ng mga bakwit. Kabilang na rito ang Sarimanok Tent City na tinirhan ng mga bakwit dulot po ng bakbakan sa Marawi. Halos 2 taon na po nakakaraan. 2 taon na po yan. Pero ganyan pa rin po ang sitwasyon dyan. Imbis na mga gamit pang eskwela, sumalubong sa mga estudyante ang labatang nakasampay at mga nakaparadang sasakyan. Reklamo pa ng mga guro na wala na ang kanilang mga upuan. Gayon din ang iba pang gamit sa paaralan tulad po ng mga blackboard o mga pisara. Maliwanag naman ay isang purok leader, hiniram lang naman daw nila ang ilang upuan at nasa loob ito ng mga tent ng mga bakwit. Yung sa mga nawawala dito na upuan, hindi yan na nawala. Nandito lang sa mga tent namin na iniram ng mga... Ba't hindi nyo sinole? Soli po, may pasok na po eh. Pasukan na po eh. Ba't hindi nyo sinole? Pakisoli. Alam niyo naman, Hunyo at 3 ang unang araw ng pasok. Naman, Yung mga upuan hiniram sa lang daw. nila. Tinig po ni Olowan Magarang, purok leader sa Sarimanok Tent City, lungsod po yan ng Marawi. Sa Ibango Elementary School, sa lungsod po ng Marawi pa rin, ay hindi lang mga silid-aralan ang nasira, pati kasi mga libro ay nasira na at wala nang mapapakinabangan. Bakit ganito ginagawa? Alam ninyo kami ang bumibigay dito ng edukasyon. Bakit ninyo ito pinasira? Na iba na kami sa inyo. Kaya nga pinaabhirapan niyo kami. Tulad tinig po yan ni Linda Salik, punong guro ng Ibango Central Elementary School. Inihayag naman ng Department of Education na ginagawa na nila ng paraan para mabigyan ng sapat na libro ang mga estudyante sa naturang paaralan. Nagpo-provide po yung DepEd ng mga books sa mga supervisors and then dinidistribute na naman po sa mga principal. So hopefully this school year po mabigyan sila ng mga textbooks po na pwedeng gamitin. Diyos ko, textbooks po naghihiraman. Tinig po ni Jasmine Macud na empleyado po ng Department of Education dyan naman sa lungsod po ng Marawi. Sa takbo ng Super Radyo. masdan mo ang mga bata. Radyo na! TV pa! Ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata. Ang sagot ay makikita. Sa mga nanonood po ng Double B sa News TV sa mga sandali ito, yung mga magulang, at kung mayroong mga bata na hindi pa pumapasok pero ito yung nanonood, masdan nyo mabuti ang mga pinapalabas namin ngayon sa mga sandali ito. Maniwala kayo't hindi, mga classroom po yan. Tingnan nyo yung mga bata kung saan nag-aaral, mga kapuso. Kasama nila yung tambak na basura. Kasama nila yung mga nawasak ng gera sa Marawi, mga kapuso. Kaya, tuwing umaga, ang unang-una nyong gagawin, magpapasalamat kayo na ganyan ang inyong paaralan. Tignan nyo ang mga bata. Masdan nyo ang mga bata. Super Radyo. Di ba bilyon-bilyon ang pumasok na tulong yan sa Marawi? Galing sa kung sino-sinong mga Pilipino at mga panyaga, mga organisasyon, mga gobyerno? Asa na? Asaman! Super Radyo. Ikaw ba'y isang mayaman? O ika'y isang mahirap? Mga
mga libro nila, Mike, mga libro yan. Ano ba yan? Classroom ba Reading yan? materials. Classroom ba yan o nicho? Ano ba yan? Sus, Mario Sepo. Masdan mo ang mga bata. Ayan o. Masdan mo ang mga bata. Ayan o. Nakakaiyak naman ito. Aga-aga naman yan, Direk. Ano ba yan? Sa takbo ng Super Radyo. Masdan mo ang mga bata. Ang buong Gaya po ng dati, sinalubong ng mga lumang problema ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante, mga kapuso. Bago ang kanilang mga uniforme, bago po ang kanilang mga suot, bago ang kanilang mga bag, pero mga problema dati pa rin. Luma. Ayan, unahin natin, kakulangan sa silid-aralan. Kakulangan sa mga tinatawag na classroom sa Bacoor National High School sa Cavite. Yung faculty room, ginawa na pong silid paaralan. At saan man pinipwesto ang mga guro, gayong ginawa ng silid-aralan ang kanilang mga faculty room. Paano yun? Ginawang classroom yung faculty room. Ayan, dyan sila CR nag-uopisina. ng faculty. Oo, mga kapuso. CR sila ng faculty. Yung Diyos ko po. faculty room ng mga teacher, dyan po sa may Bacoor National High School, ay dyan po matatagpuan. Kung hahanapin nyo, pupunta kayo dyan ngayon, puntahan nyo muna yung CR, yung palikuran. Nandun po yung faculty room ng mga teacher. Ando mga po si kapuso. Principal. Opo, nasa CR. Takpan na lang yung toilet bowl ng kurtina para if ever na kumakain, hindi naman namin nakikita. Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Mariosep, eskwelahan ba yan o ano ba yan? Campus ang ubat. Ay! Tinig po yan ang gurong si Jacqueline Domino. Pinayag naman ang pamanumaan ng paaralan na gumagawa na sila ng paraan para mabigyan ng lugar ang kanilang mga teacher. Ibabalik ko sila dito sa pwedeng maluwagang space, makakakilo sila ng maalwan, maayos, di po ba? At ang CR, magamit ng bata. O nga no, yung CR ginamit yung faculty room. Saan nagsi-CR yung mga bata? Pues, Pagkatulad nito ni Joe Arezzo na contact ng nahuli ngayong umaga kasi naihi. Ay, tinig po yan ni Anita Hong, ang punong guro ng Bacoor National High School. Samantala, sa Tondo High School naman sa Lucena, Manila, binabaha naman ang ilang class. Kaya ba, wala namang bagyo ah. Binabaha po ang ilang mga classroom habang ang ilang bahagi ng paaralan ay merong mga bitak. At dahil dyan, napilitang magklase sa pasilyo po, mga kapusos, koridor. Ang ilang mga oh, Diyos Mariosep naman, nakakatagundong ng dibdibin eh. Kakulangan din ang silid-aralan ng problema sa Agro-Industrial High School sa San Antonio, Northern Samar. Ang ginagawang gusali kasi nila ay magdadalawang taon ang inabandona ng kontraktor ng DPWH. Ay, lalayo pa kayo para maghanap ng mga karumal-tumal na mga krimen ng mga tiga-gobyerno. Yan! Biktima niyan, mga bata, oh! Paano ang lalaki ng tama yung mga yan? Paano ang paglaki ng tama ng mga utak ng mga yan? Gayon din, ano yan, sa gym nagkaklase? Ano ba naman yan? Gayon din sa Talon-Talon Elementary School sa lungsod ng Zamboanga. Kaya itinayo ang tinatawag na mga dome tents at nagpatupad ng 2 shift po sa mga klase. Problema rin ang mga sirang CR sa ilang paaralan dyan po sa may Zamboanga, mga kapuso. Radyo na! TV pa! For in this world they have no voice. Super Radyo. They have no choice. Bless the beasts and the children. For the world can never be. Naiyak ako, Belo. Naiyak ako. Baka bumigay ako ah. Mariosep, oh. Dami natin kinukover dito, mga giyera, mga kung ano-ano. Oh. Ito, Mariosep naman, oh. Ito yung nakakapagsikip ng dibdib eh. Wag na yan. Mga bossing yan. Parating na, ay. Tingnan mo. Ano yun? Sa gym? Sa gym, nagka-classroom? Ano ba yan? Parang kumbensyon na hindi mo maintindihan. Parang may game ah.
Samantala, pinag-uuli ng mga otoridad ang mga overloaded o sobra-sobrang sakay na mga tricycle na naghahatid po ng mga estudyante sa unang araw ng pasukan. Ginawa pong school bus tricycle, partikular na pinuntirya ng mga otoridad ang mga tricycle na bumibiyahe sa tapat po ng Corazon Aquino Elementary School sa lungsod po ng Quezon. Malakas pa nga po ang loob dahil ang tricycle driver na sobra-sobra pong sakay dahil nagbababa sila sa tapat pa mismo ng nagbabantay na pulis. Ano ginagawa ng pulis? Dahil dito tinikitan ng mga otoridad ang mga overloaded na tricycle. Ang sakay lang po ng tricycle, 4 lang po. Pati driver, kasama ang driver. Pinapayagan po namin yung isang back ride. Ayan, backride. Tinig po ni Robert De La Cruz, sepe ng Quezon City Tricycle Regulatory Unit. Bawal pong magsakay ng pasahero sa bubong. Ay naman sa MMDA chairman na si Danny Lim. Saan? Bubong. Ha? Bubong ng tricycle. May parang ganon? Tama, nakasabit. Tricycle Regulatory Unit. Meron palang ganyan. Magkano lagay? Ano ka mo? Meron palang ganon. Sino ba sumulat dito? Sige, Ay naman, kay MMDA Chairman Danny Lim, maigpit nilang tututukan yung mga overloaded na tricycle at iba pang kolorum na sasakyan upang matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante. Naka-deploy tayo ng mga almost 2,000 na mga traffic enforcers all over Metro Manila. Babantayan natin itong mga eskwelahan na ito, pero in addition to that, may mga ibang trabaho pa rin sila. Tinig po ni MMDA Chairman Danny Lim. Super Radio. Super Radio. Go, baby. Promises, promises, I'm a through with promises, promises now. I don't know how. 16 at kalating minuto makalipas sa kapito ng umaga, naghahanap na po ng pondo si Pangulong Duterte para sa dagdag sahod ng mga pampublikong guro. Hoy, mga public school teacher, magdiwang kayo. Naghahanap na ng pondo para matupad yung... Ano ka mo? Naghahanap na ng pondo. Sa tuwid, pwede pa rin kayong balikan at sabihin na, sorry, walang pondo. Karan! Pagdiwang sila pag andyan, ha? Oh, promises, promises, this is where those promises, promises. Naghahanap po ng pondo. Alam mo, Joel, kung hindi man, di ba rin hirap pagsalita, Pero anong komite gusto mo? Committee on, ano ka mo, customs? Sira, ulo mo bakit? Yung gagawin sa customs? Anong gusto niyo? Ayan, ways and means. Yan, para makakalap ng pondo. Ayan, ito, anong komite gusto mo? Ang Komite de Festeos. Mas ka dyan. Aga-aga mo. Ako? Committee on Education. Education. Joel. Diyan nagmumula ang lahat sa mga bata. Maniwala ka namin 7 kalating minuto makalimus sa kapito ng umaga. Naghahanap ka po ng pondo si Pangulong Duterte para sa dagdag sahod ng mga pampublikong guro. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng panawagan ng iba't ibang grupo ng mga guro na tuparin na ni Duterte ang kanyang pangako noon na doble sahod. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Penelo, inatasan na ni Pangulong Duterte ang kanyang mga economic advisor na maghanap ng pondo para sa dagdag sahod sa mga pampublikong guro. Sa gitna niyan ay tila may masamang balita si Education Secretary Leonor Briones sa talumpati ni Briones sa Signal Village National High School sa lungsod ng Taguig. Sinabi niya na dapat ay mas lawakan ng mga guro ang kanilang pananaw. Kapag inatasan kasi o tinaasan ang sweldo ng mga teacher, ay dapat isabay din ang dagdag sweldo ng iba dapat isabay din ang dagdag sweldo ng iba pang mga tiga-gobyerno. O pati mga kurap, pati mga tamad. Dadagdagan nyo rin ang sweldo. Yung mga suplado. Ha? Mga suplado. Yung mga suplado, yung mga suplada, yung mga nagmamanicure, yung mga walang ginawa kundi Jesus Maria Joseph naman. Kapag hindi raw kasi ginawa ito, sabi ni Briones, madidihado naman yung ibang kawali ng gobyerno. Nauna dyan, hiniling ng mga grupo ng mga guro na, pero yung pong mga ibang mga empleyado po ng mga gobyerno, pati na po ng mga tinatabang ng mga local government, wala silang pananagutan o hawak ng mga bata. Hindi pangalawang
magulang ang tawag sa kanila. Yung mga teacher, yung po ang tawag sa kanila. Nauna dyan, una yung dinagdagan ng sweldo, yung mga may hawak ng barel, yung may hawak ng mga kanyon, yung may hawak ng mga barkong pangdigma, mga fighter jet. Nauna dyan, hiniling ng mga grupo ng guro na dagdagan ng 10,000. At laki naman ito. Dagdag ito 10,000 piso ang buwan ng sweldo nila para matugunan nila ang pang-araw-araw nilang gastusin. This is where those promises end. I won't pretend that what was wrong can be right. Every night I sleep now, no more lies. Things that I've Samantala mga kapuso, ang Malacanang aminado na hindi nila alam kung kailan maibibigay yung tao. Yan, sinasabi natin eh. Na maghahanap pa ng... Andoy! Hanggang 2022 Doon naman. sa ilalim, Baka may naman pondo dyan. Maghahanap pa rin ng matapos ang pondo eh. termino. Andoy! Andoy! Hanapin mo kung may pondo dyan sa ilalim ng... Ay, sabi ng Malacanang, maghahanap pa sila ng pondo at ngayon, inaamin ng Malacanang na hindi nila alam kung kailan maibibigay yung dagdag na sweldo sa mga teacher. Tuesday New, pasok! Magtatakda ng dialogo ang Malacanang sa mga guro. Sa harap ito ng lumalakas na panawagan ng mga pampublikong guro kay Pangulong Rodrigo Duterte na dagdagan na rin ang kanilang sweldo. Sinabi ni Presidential Spokesman Atty. Salvador Panelo, kakausapin niya si Pangulong Duterte hinggil dito para maitakda ang dialogo. Ditong Enero ng taon ay nabanggit ng Pangulo na kakausapin niya ang mga teacher para ipaliwanag ang mga bagay na kaakibat ng hiling nilang dagdag sweldo. Sinabi na rin nito dati na kinausap na niya ang Department of Budget and Management at iba pa niyang economic managers na hanapan na ng pondo ang dagdag sweldo ng mga guro. Samantala, malamig naman ang palasyo sa hirit ng Alliance of Concerned Teachers na maglabas na lamang si Pangulong Duterte ng isang executive order para sa hirit na salary hike. Ayon kay Panelo, madali lamang itong sabihin pero mahirap gawin hanggat wala pang nakikitang pwedeng paghugutan ng pondo. Hayaan muna niya na gawin ng economic managers ang kanilang trabaho para makakita ng pagkukuhanan ng pangsustento sa dagdag sweldo ng mga teacher. Dahil dito, hindi pa masabi ni Panelo kung kailan maaaring makatikim ng taas sweldo ang mga guro. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio, DZWD. Super Radio. Isa pa ito, yung mga transferee, yung mga lumilipat na mga paaralan kasi lumipat ng tirahan at saka yung mga transferee na galing sa privado na lumipat sa pampubliko na mga eskwelahan alas 8, alas 7:22. Radyo na! Hindi pa. Super Radio. Tatandaan ko itong pelikulang ito eh. Si Sidney To Sir Poitier. with Love, Sidney Poitier at si Lulu. Si Lulu. Itong kumanta nitong awiting ito. But how do you thank someone who has taken you from crayons to How do you thank someone who has taken you from crayons to perfume? Anak! Is it you? Wow! Super Radio. I'll try. If you wanted the sky, I would run Super Radio. the sky in letters that would soar 1,000 feet high to serve with love. Samantala mga kapuso, yung mga wala pang uniforme sa eskwelahan, ayan, buti naman, walang patakaran na no uniform, no school. Pwede ba yun? Diyan po sa Luzon, Manila, yung mga wala pang uniforme at yung mga tinatawag na mga transferee, papayagan. Diyan po sa Luzon, Manila. Kalma tayo, pasok! Maraming salamat Teacher Mike at Teacher Joel. Ayan. Papayagan pa rin sa mga pampublikong paaralan dito sa Maynila ang pagpasok ng mga estudyante kahit wala pa silang maisuot na school uniform. Naunawa naman ng Manila Division of City Schools ang hirap ng buhay at sa dami ng mga gastos ng mga magulang kaya't may ilang araw pa na ibinigay na pagkakataon para makakuha ng school uniform ang mga estudyante. Ayon kay Dr. Amelita de Mesa, punong guro ng Arroyo High School, mahigit sa 5,000 estudyante na ang populasyon ng kanilang paaralan at itinakda nila ang Hunyo 6
para makahabol pa ang mga transferee. Nauna nang tinura ni Dr. Jeneline Rose Corpus, ang Division School Superintendent ng Maynila, na kanyang inatasan ang lahat ng mga punong guro na asikasuhin at i-manage ng maayos ang bilang ng transferee. Lalo't marami namang paaralan sa Maynila ang maaring pasukan ng mga transferee na mula sa probinsya, mula sa ibang paaralan at mula sa mga pribadong paaralan. Samantala, sa ikalawang araw ng palit-eskwela, dito nga sa Arroyo High School, mahaba ang pila ng mga estudyanteng pinagsabihan ng mga guro dahil sa na-late o huli sa pagpasok sa eskwela. Ang inyong kapuso. So, sino na late? Maraming mga estudyanteng na late. Ha? Bakit? Dapat alas 6, so bago sumapit ang alas 6:15, ay narito na. Bakit yung, alam mo yung pagpasok sa oras, Carlo, hindi lang sa mga estudyante, pati yung mga nagtatrabaho. Diba? Yung pagpasok sa tamang oras, kasama yan sa disiplina. Yeah. Kaya bata pa lang yung mga bata pa yan, yung mga estudyante, natututunan na nila yung kahalagaan ng pagkakaroon ng disiplina sa buhay. Yung paggising na madaling araw o yung pagpasok sa oras kahit yung pangalawang shift sa hapon o tanghali, kasama yan sa tamang paglaki ng mga bata, Carlo. Kasama yan, tulad yung mo, lumaki ka ng kung ano man yung paglaki mo. Oo, kailangan Teacher Carlo. maagang natutulog. Pagka late, dapat may demerit. Dapat may demerit, dapat may bawasan. Yan. Wala pa. Sagrado. Ngayon wala pa. Ayun, Pinagsasabihan, wala meron pa dapat. silang ilang araw, no? Hindi Kung dapat pagkabubuhay ng nililate. limang araw. Pagka next week, ganun pa rin, alas 6:15, magsasara na ang gate ng paaralan. Okay, ganyan kami sa seminaryo. Ganyan kami sa seminaryo ng araw. 10 minuto, meron ka para maligo. Pagkatapos ng 10 minuto, mamamatay yung tubig sa ducha. Oo! Patay ka pag inabutan ka na puro sabong ka pa, wala ka na. Hindi ba? Mahirap pagka dapat kaya ka Munti ka na ba lang maging pare, Mike? Ha? Munti ka na maging pare. Alam mo, huwag ka makialam sa buhay. Ate, ganito yan eh. Tatandaan ko yung turo ni ate. Yung lola namin doon sa Sikyas, Lola Emilia, doon sa Sikyas, Santana, si ate. Ito sabi niya, pag nahihirapan siyang gisingin ako pag umaga, ito sinabi niya, Miguel, gumising ka. Tandaan mo, hindi lang pera ang ninanakaw, pati oras. Pag hindi mo binibigay yung tamang oras sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa obligasyon mo, para kang nagnakaw doon. Yun ang turo ni ate. Meron ka pa ba sasabihin, Carlo? Paliwanag ka, idagdag ko na lang din. Pinapagit ng mga guro dito sa Arroyo High School. Ngayon pa lang, dapat talaga nagsasanay. Dahil sa mga susunod na buwan, makakasabay na sa mga estudyante, yung mga college student. Kaya mas mahirap na ang pagbiyahe, mas mahirap na ang sumakay. Ang inyong kapuso, Carlo Mateno, GMA, Super Radio, TV. Ang Philippine National Police magbibigay po ng 2 bagong classroom. Uy, buti naman. Nakadagdag kayo sa kakulangan ng classroom sa isang barangay sa Lukban, dyan sa lalawigan ng Quezon. Si Mark Bacalala sa detalye ng balita. Mark, pasok. Nakatakdang tumulak si PNP Police General Oscar Albayalde sa Nakal Elementary School sa Lukban, Quezon ngayong araw. Doon pangungunahan ng PNP Chief ang groundbreaking para sa 2 bagong silid-aralang itatayo sa lugar. Ayon kay PNP Deputy Spokesperson Police Lieutenant Colonel Kim Bolitas, gagamitin sa pagpapatayo ng bagong mga silid-aralan ang natitirang pondo mula sa kinasanilang Chief Oka Ride for a Cause noong nakarang taon. Pagkatapos ito, mamimigay din ng PNP ng mga school supplies, vitamins at armchair sa mga estudyante ng nasabing paaralan. Pero bago nito, pasisinayaan muna ni Albayalde ang itatayong medical center ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Kahapon namigay din ng mga school supplies ang PNP Chief sa San Fernando Elementary School sa San Fernando, Pampanga kung saan siya dating nag-aral. Ang inyong kapuso, Mark Bacalala ng GMA Super Radio, Dito Movie. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga nationwide. Naman, dami pong stress sa paligid ngayon, lalo ng traffic. Dahan-dahan po kayo, mataas ang temperatura ngayon. Yung mga kababayan po natin na iipit po sa traffic ngayon, huwag kayong ma-high blood. Huwag kayong maiinis, ha? Timpi-timpi lang. Opo, hindi lang high blood ang mataas. High blood na mataas pa. Hindi lang temperatura mataas. Naman. Ang daming na high blood ngayon, ang daming na alta presyon kung tawagin, hypertension kung tawagin yan sa wika Ingles sa mga Inglesero katulad mo, Joel. Nakakasakit na uli, Mike, no? Oo, at saka yan sakit ng ulo. Isa lang yan sa mga sintomas ng alta presyon. Naku, naloko na. Ito, nabasa ko, hindi ko pa binasa, hindi ko malalaman. Saan ba nalaman yan? Rightmed.com.ph Rightmed.com.ph Alam nyo ba na ang alta presyon, may iba-ibang yukto yan?
May iba-ibang tinatawag na stage. Ano na yung Nakakala mga... natin, basta mataas ang presyon mo, mataas ang presyon mo. Period. Are you sure? Sigurado ka ba dyan, Mike? Yes, I am sure. Really? English na naman ako nitong... tissue nga dyan. Anday! Tissue. Okay. Pagdating sa Are impormasyon you sa sure? kalusugan... Talaga? Yes, man. Ano ka mo? Ayan, alam niyo, mga kapuso, pagdating sa kalusugan, ang dami niyong matututunan. Ang daming mga tips sa pangangalaga sa kalusugan yung tinatawag na health tip na mapupulot at mababasa niyo sa website na rightmed.com.ph. Yan ang binabasa, Rightmed.com.ph. kilala't pinakakatiwalaan po yan ni Susan Roses. Rightmed.com. Sige nga, ano ba yung mga yugtong yan sa alta Blood presyon? pressure. Ang unang yugto ng blood pressure, hindi hypertension, Pre-hypertension. Ibig sabihin nun, hindi nyo pa kailangan uminom ng gamot. Anong gagawin lang? Magbahagya lang ang paglampas ng blood pressure nyo sa normal. Kailangan lang baguhin yung tinatawag na lifestyle o uri ng pamumuhay. Paano gagawin yan? Iwas sa paninigarilyo, lalo na magmamahal yan. Maalat na pagkain, matatabang pagkain, pag-inom ng alak. Nandyan din yung pag-iwas sa pagiging stress. Yun. Ano yung susunod na stage, Miguel? Susunod, hypertension na. Stage May gamot 1. na yan. Kailangan nyo na ng maintenance na gamot yan. Ayun. Yan, susundin nyo, sasabihin ng doktor, mga kapuso. Tapos yan, stage 2, hypertension. Kailangan nyo uminom ng gamot. Kailangan nyo rin baguhin ang yung tinatawag na lifestyle. Lifestyle change. Bukod sa pananakit ng ulo, ano pa ba sintomas niya? Meron pa. Pananakit ng ulo, parating ba yun? pagod, Paninikip ng paninikip ng dibdib, Naku, Diyos. paglabo ng paningin, Naku, hirap sa pahinga, irregular na pagtubog, pagtibok ng puso, yung tinatawag na irregular heartbeat. Nakakatakot naman yan, Mike. Ano ba, lunas yan? Baguhin lang yung lifestyle. Yung Lifestyle kakain lang change ng tama, iwasan yung mga kung ano-anong bisyo dyan, mga kapuso. Relax lang. At imomonitor o babantayan parati ang blood pressure. At regular na iinom, kung may pinaiinom ang doktor, regular na iinom yung mga maintenance sa mga gamot. Huwag yung kakalimutan ko konsulta sa doktor. At pag konsulta nyo sa doktor, susundin nyo yung sinasabi ng doktor. Merong iba, kung Huwag na kayo marunong pa sa doktor. Pinipiloso po pa nga yung doktor ng iba dyan. Ano ba kayo? rightmed.com.ph sa pinagkakatiwalaan ni Susan Roses. Ang daming mga health tip dyan ang mga kapuso. Meron din sila sa Facebook, www.facebook.com/rightmedofficial page, www.facebook.com/rightmedofficial page para sabi pang mga health tip. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 7. Super Radio! Super Radio! Merong himala. Nag-anunsyo na rin po ng malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang pang kumpanya po ng langis. Epektibo po mamayang alas 6 ng umaga ang piso at kaninang alas 6 ng umaga ang piso at 70 sentimo na rollback sa kada litro ng gasolina. Laki 1 peso and 70 centavos. 1.70 per liter sa Gasolina. gasolina yan, ha? Ng kumpanyang Shell. Tak na namin yung aming gusto. Ano ka mo? Kumpanyang Shell, Petrol, Eastern Petroleum, Flying V, PDD Philippines, at Total. Wala pang kartel yan, Mike. Piso at 5 sentimo naman ang bawas presyo sa kada litro. Piso at 5 sentimo. May piso? Yes. Sa diesel? Sa diesel. Ang bawas presyo kada litro, ha? May rollback din ng piso kada litro. 1 peso sa kerosene, ang Shell, Petron at Flying V. Una nang nag-anunsyo ng kalintulad na bawas presyo sa kanilang produkto petrolyo ang Sea Oil at ang Petrogas. Super Radio! Aleluya, aleluya ang balita mga kapuso. Ang oras po natin, alas 7:36 at 20 segundos. Radyo na! TV pa! Ito pa isang aleluya, aleluya ang balita. Lusot na sa Senado ang panukalang dagdagan ng buwis sa sigarilyo. Yan. Sa botong 20 sa wala. 20-0. Yung mga pumabor, bokya, yung hindi pumabor. Aprobado na ang pagtataas ng tinatawag na excise tax sa sigarilyo hanggang umabot yan sa 60 piso kada kaha sa taong 2023. 60 pesos kada kaha mga kapuso. May nag-text dito mga kapon. Paano yung mga tingi-tingi? May tingi-tingi pa rin mga Meron pa kapuso. rin yun. May buwis din po yun. At dahil dyan, sinertipikahan ni Pangulong Duterte ang naturang panukala bilang tinatawag na urgent o kailangan na. Ayon kay Senate President Tito Soto,
ika nga i-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado. Kung mangyari yan, didiretso na sa Malacanang ang panukala para pirmahan ng Pangulo at tuluyan na maging batas yan. At kapag naging batas na yan, ang dagdag buwis sa sigarilyo, aabot sa halos 15 bilyong piso ang makukolektang buwis mula dyan sa taong 2020 at sana huwag nakawin ng mga sinaulo sa gobyerno yung pera na yan. Aabot yan na mahigit 30 bilyong piso pagsapit ng taong 2024, 2024. Samantala mga kapuso, yung inaprubahan na tinatawag na Sin Tax Reform Bill ng Senado, inaasa na aprubahan din po yan ng Kamara sa pamagitan po ng Bicameral Conference Committee. Di Parabilo, pasok! Umaasa ang liderato ng Senado na ia-adapt o aprubahan ng Kamara ang bersyon ng Sin Tax Reform Bill na inaprubahan ng Senado kagabi. Ayon kay Senate President Tito Soto, kapag inadapt yun ng Kamara, wala nang pangangailangan para sa Bicameral Conference Committee at maaari nang ipadala sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Duterte. Sa inaprubahan ng Senado ay kinonsidera naman aniya ang mga ideya buhat sa Kamara para sa paggamit ng dagdag na buwis na ipapataw sa sigarilyo. Kung hindi naman tatanggapin ng Kamara ang inaprubahan ng Senado, mapagsasarahan ito ng 17th Congress na nakatakda ng mag-adjourn sinige mamayang hapon. Kapag nangyari yan, back to zero ang panukalang batas sa 18th Congress na magbubukas sa buwan pa ng Hulyo. Sa Sin Tax Reform Bill na inaprubahan ng Senado ay dadagdagan ng 10 pesos ang kasalukuyang 35 pesos na buwis ng kada pakete ng sigarilyo. Kaya magiging 45 pesos ang buwis na yan umpisa sa 2020. Dadagdagan pa yan ng 5 pesos bawat taon hanggang sa 2023 at 5% pa sa mga kasunod na taon. Bubuwisan na rin dito ang vape o ang e-cigarette. Ang makukolekta ay pampondo sa Universal Health Care Law at sa iba pang health programs ng gobyerno. Anyo Kapuso, Nimpa Ravelo ng GMA Super Radio, Digital. Super Radio. Super Radio. Super Radio. I need somebody help, not just anybody. Super Radio. You know I need someone. Kala natin sa Kamara lang magulo. Yun ang akala mo. Sa Senado, ganun din pala. Naloko na ang Pilipinas. Super Radio. Yung mga kongresista magulo. Super Radio. Yung mga senador magulo din. Super Radio. Hindi mo mataas na kapulungan Patay yan, tayo Mike. dyan. Ano ka mo? Mataas na kapulungan. Ano naman? Buti naman yung mga batang tinatanong po ng mga reporter ng GMA News, pati na po ng Super Radio DCWB, kahapon unang araw na pasok. Bakit ka nag-aaral? Merong gusto ko maging teacher, merong gusto ko maging doktor, merong gusto ko maging engineer. O mga kapuso, walang sumagot na gusto niya maging senador. Walang sumagot na gusto ko na maging kongresista o maging mayor. Buti naman. Delikado si Tito Sen, ha, Mike, ha? 14 na senador ang pumirma sa Bakit draft. delikado si Tito Sen? 14 na yung pumirma. Eh, iba kasi mag-graduate, eh. Oo. 14 na senador na ang pumirma sa draft o palangkas na resolusyon na nagpapayag ng suporta sa liderato ni Senate President Vicente Soto III. Kabilang sa mga lumagda sina Senador Gringo Honasan, Senator Ping Lacson, Grace Poe, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Francis Escudero, gagraduate, Manny Pacquiao, Coco Pimentel, Nancy Binay, Mig Subiri, Sani Angara, Joel Villanueva, Richard Gordon at Ralph Recto. Sinubukan din ni Senator Manny Pacquiao na... Teka ba, wala... mga sumuporta o pumirma na. Pumirma na. Pagsuporta Manifestation of support, yes. Bilang presidente ng Senado. Yes. May napansin ako sa listahan na yan. Ano? Wala dyan yung mga bago. Hindi sumusuporta yung mga bago. Ito pa. Ito kasi balita, ha? Naku, naloko na. Sino ni Mga Senator... bata ni Presidente yan eh. Naman. Kung yung mga bagong yan, puro pinagtataas ang kamay niya ni Presidente. Sinubukan din ni Senator Manny Pacquiao na papirmahin sa resolution si Senadora Cynthia Villar, Nationalista Party. Ngunit sinermonan o sermon ang inabot ng pambansang kamo mula kay nanay. I told them na ikaw, Manny, ikaw ang nagpapasign. Ayusin mo muna yung partido mo bago ka pumirma dyan. Baka pirma ka ng pirma dyan, yung mga kapartido mo may complaint. Siyempre may inside info ako. Ang point ko, ayusin nila yung partido nila
Kasi yun ang may problema. Bakit ako kasali na magse-Senate President ako as quoted by their party mates? Alam na. Tinig po ni Senadora Cynthia Villar. Partikular na tinutukoy ni Villar ang problema sa mga bagitong senador na hindi pa nagbibigay na suporta kay Soto at hinihintay umano kung anong komite ang mapupunta sa kanila. Nagbigay naman ng paliwanag si Senador Pacquiao. Ang problema nga doon yung sa mga committee. Pero sino na lang ba? Pero konti naman lang yun. Sino na lang talaga sa inyo? Ngayon, kung hindi pag-usapan, ayaw nila may pag-usap, then paano ma-solve yung problema? Ako naman, titimpi lang rin ako. Hindi ko na inano yung pride ko eh. Basta ano na ako, organize ko na mabuti para mawalang hindi lumaki yung problema. Baka pag sumambulat siya, ma-knock-out kayo. Sino yung makakalaban ni Manny sa Hulyo? Kawawa yun. Kawawa yun, oh. Doon ibubuhos yun. Naman, sinabi mo pa. Yung hindi niya mailabas sa Senado, magtitimpi raw siya. Magtitimpi siya. Kawawa yan. Makakalaban ni Manny Pacquiao. Hoy! Sino kausap niya sa telepono? Mga kapuso, hindi ba? Sino makakalaban ni Manny Pacquiao sa Hulyo? Kawawa yun, kawawa yun. Google pa yun ni Manny. Sa kabila nito, ipinresinta ni Pacquiao sa plenaryo ang resolusyon na pirmado na po ng mayorya. Ay salamat naman. Ngunit nagbigay ng paglilinaw ang minorya sa Senado at iginit nila na wala silang anumang inihaing mosyon para ideklarang bakante ang posisyon sa pagkapagulo ng Senado. We have not heard any motion to declare the position of Senate President vacant. And therefore we find this manifestation as a little awkward. Ayan o, tinig po ni Senate Minority Floor Leader Frank Drilon. Nagpasalamat naman si Soto sa ibinigay sa kanyang suporta ng kanyang mga kapwa-senador. Thank you very much for that manifestation. We'd like to thank Senator Pacquiao and of course the Minority Leader for clarifying the manifestation. Thank you for your support. I am indebted to the group. Iyan, tinig po ni Senate President Vicente Soto pa rin. Vicente Soto III. Super Radio! Oras po natin, 7:44. Tingnan nyo, yung mga kongresista at mga senador, ginugugol po ang oras habang ginagastosan sila ng taong bayan sa mga kung ano-ano, agawan ng pwesto, pagiging speaker, o mga kapuso, agawan sa mga komite, kapangyarihan, pera, yung mga bata sa panikuran nagkaklase. Ano ba kayo? Paano nyo nasisikmurang gawin yan? Super Radio! Ha? Ano ba, G? Di ba? Grabe, sino ba producer natin ngayong umaga? Inunang pinakita nyo yung mga bata, yung mga guro, yung CR ginawang faculty room, tapos ibabalita mo na dyan sa Senado at dyan sa Kongreso, pinag-aawayan nila eh. Hindi paano tutulungan yung mga guro at mga estudyante na yon? Kung hindi, sino ang pwesto kung saan? Jesus Mariosep naman kayo, yan ang karumal-dumal! Wala pa nyo ng pondo, ng dagdag sweldo, yung mga guro, hoy! Sandali. Tungkol sa ROTC, susunod na balita, kaya medyo militar ang tugtog ang peg. Pero bago po yan, may papasok mo na flash report. Super Radio Flash Report! Attention, tungkol po ito sa supply ng kuryente. Alangatus, flash report. Pasok! Manipis na naman ang supply ng kuryente batay sa inilabas na paabiso ng National Grid Corporation of the Philippines batay sa advisory ng NGCP. Yan, nakataas ang yellow alert sa Luzon grid status mula alas 10 ng umaga hanggang mamayang 4 ng hapon. Ang available capacity kasi ay 11,700 megawatts, samantalang ang peak demand ay 10,831 megawatts. Ang karagdagan pa mga detalye ay ilalabas o i-anunsyo naman ng Department of Energy. Ang iyong kapusualang datos ng GMA Super Radio. Pakinggan nyo yan, mga kapuso. Huwag naman sana, pag ganyan ng kuryente, malaking posibilidad. Hindi pa naman sigurado 100% na magkaka-out. O paano na yan? Di ba? Tapos mainit. Sa loob ng bahay. Paglabas natin, mas lalo pang mainit. Sikat ng araw, maalinsangan, mga kapuso. Tapos umuulan.
Kahapon, nabutan ako ng wala. Alam mo kung saan, Joel? Saan? Sa tapat lang ng GMA. Lakas, Kailan nasa medyo tapat na ako ng GMA. buhos, Tsaka Tapos biglang lalaki ng hinto patak. eh. Mga kapuso. Sandali lang naman nawala na. Kailangan talaga natin ngayon yung Immunomax. Ito Immunomax, food supplement. Mga kapuso. Ang ginagawa po nito, sa pamagitan ng sangkap na puro na CM glucan na galing sa Switzerland, ay pinatitin yung natural na depensa ng katawan laban sa mga sakit at infeksyon. Para nga wag humantong na sa gamutan pa, mga kapuso. May kapsula po ito para sa mga adult at para sa mga bata, may syrup pa nito. Bata pa lang, malakas na ang immune system, mga kapuso. Ay tulad niyang nandito kami na 10 aircon dito sa amin sa studio. Kailangan Dahil sa mga gamit namin dito, mga kapuso, sensitibo sila sa init ng kwarto o lamig ng kwarto, mga kapuso. Tapos lalabas ka sa labas ng biglaan, Mario Jose po. Immunomax, pampalakas to ng immune system. Malagang paalala, ang Immunomax hindi po ito gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag ang ulam po, chooks to go. Ginagarantihan po namin yan. Enjoy po ang buong pamilya dyan. Kaya basta chooks to go po, ang iuwi ninyong ulam. Hindi basta ulam yan. Masarap. Walang sauce ang chooks to go, sa totoo lang. Walang sauce. Sorry. Huwag kayo hingi ng sauce pag binigyan ng chooks to go. Kasi hindi kailangan Masarap mo na balat ang alaman, mga kapuso. Healthy pa. Dahil ang chooks to go sa oven po, linuluto yan, mga kapuso. Masarap kahit walang sauce, chooks to go. Chooks to go na, let's go na. Pero bago niyan, dapat alerto tayo. Bago lumabas ng bahay pag ganitong oras ng umaga, mag-Copico Black 3 in 1 na kape. May tapang po ito ng boom gising na kape na walang pait. Itong Copico Black 3 in 1 na kape na ito, mga kapuso. Ito, mabibili po ito sa mga suking tindahan. Diyan po sa may lugar ninyo. Itong Copico Black 3 in 1 na kape, mga kapuso. Nakalagay, strong, di matapang. Tapos, ito pala, may 20% dagdag. Ayan, with 20%. Yan, ayan, sa suking tindahan ninyo, mga kapuso. Sabay pag-uwi, buhos ka agad sa umuusok na tubig, sabay higop. Sorry doon sa mga nagsasabing wala itong laman. Sorry po, meron. Kaya lang, Andoy, nasan? Bakit ganito na lang to? Tinira mo? Kanya ka akin to Wala na, halaktak. Ito, meron pa. Boom! Gising na gising tayo dito. Copico Black, 3 in 1 na kape, mga kapuso. May tapang, pero walang pait. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Super Radio! Mga bata, pugay kamay. Na! Medyo dumang ka ba sa ROTC? Inabutan mo ba yon? Ito si Joel, inabutan nito, Kwan. R. Are you crazy? Yes, sir. Hindi na English kayo. Ano na ba yan? Noong araw yun, panahon nyo, kaya puro kayo Inglesero Yes, sir! Ano na mga merkado? Present! Hops! Ngayon naman ay ganito na. Pugay kamay! Na! Baba! Na! Ngayon, kung may dala kang baril, nung araw, dala namin, Grand M1 Rifle! Tanghal! Da! Sasapukin kita, Romel, yung ginagawa mong saludo yan. Panot ka kasi. Baba! Maganda yung ROTC Para yung party list maganda yung prinsipyo. Maganda yung pakay. Kaya lang, nababoy sa pagpapatupad, mga kapuso, balasubas. Pinastardo. Sinertipikahan ni Pangulong Duterte bilang urgent. Kailangan na kailangan. Ang panukala magpatupad ng mandatory o sapilitang ROTC, Reserve Officers Training Course, sa mga pribado at pampublikong senior high school. Ano ba isa sa mga tinuturo dyan? Disiplina. Diyan kami na disiplina nung araw Tanda ko ng Joel
pinarolyo ko sa yung tissue, alam mo yung tissue, yung toilet paper, yung bilog. Linaglag yun. Ang haba yun. Tapos, sa damo. paikutin mo yung sarili Tapos mo ron. pinahiga ako sa damo. Walang buhatan ng kamay, ha? Pinahiga ako sa damo at sinabi, Enriquez, ibalik mo yan. Rolyo mo ulit yan. Nako, Weng, sinasabi ko sa'yo. Napakahirap. Nung tapos ko nang gawin yun, wala. Hindi mo na ako makakausap noon. Nakatingin na lang ako ng malalim at malayo na mga ko. Pero natutunan ko yung kahalagaan ng disiplina. Na bago ka umunlad sa buhay, maraming bata ngayon ayaw ng hirap gusto nila agad-agad Puro sarap. Diba? Gusto nila sarap agad kasi puro pass ngayon Pass food, pass internet, pass signal, instant noodles, sinertipikahan ni Pangulong Duterte ng panukalang magpatupad ng GC Reserve Officers Training Corps sa mga pribado at pampublikong senior high Executive Secretary Salvador Bedaldea. Naglabas po sa isang linggo bago magtapos ang sesyon, inahahabol pa sa kasalukuyang sesyon na isang linggo na lang po tatagal, ika-17 Kongreso sa ika-7 ng Hunyo. Kapag ang isang panukala ay sinertipikahan bilang tinatawag na urgent o pinamamadali, pwede na yang ipasa agad-agad sa ika-3 pagpasa. Super Radio. Ibinyahe na po pabalik ng Hong Kong. Yung nasa 25,000 kilo ng electronic waste na itinambak dito po sa ating bansa. Dito po ginawa po tayong basurahan. Halos 5 buwan ring nakatiwangwang ang sangkatutak na basura sa Mindanao International Container Terminal sa pantalampuan ng Misamis Oriental. Ayon kay John Simon, kolektor ng Port of Tigoloan, kabilang sa electronic waste sa mga dinurog na bahagi ng iba't ibang electronic device at gadget na may tuturing na mapanganib sa kalikasan at kalusugan ng tao. Ayon sa Eco-Waste Coalition, panahon na para matigil ang pagtatambak ng basura ng iba't ibang bansa sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Anya, dapat igiit ng gobyerno ng Pilipinas na ang ating bansa ay hindi tambakan ng basura ng ibang bansa. You know what I'm saying? Super Radio. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. Tayo mga Pilipino. Kahit na mga problema. Kahit na marami problema. Kahit yung mga bata, masaya pa rin. yung mga estudyante, ilan lang, hindi naman lahat. Nag-aaral, katabi nila, tambak na basura mga kapuso. Pero kahit na ganyan, dumami ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang buhay ngayon. Happy! Yan ay batay sa survey na tatandaan ko yung isang coach ng volleyball ngayon yung si Bundit. Sabi ni Bundit. Pag may time out, wala siya sinasabi niya, ganito ganito yung bola, ganito ang paghabol, ganito ang pag-block sinasabi niya. Kasi sinabi niya, happy! Tiga Thailand happy! Yan ay batay sa survey na sinagawa ng Social Weather Station sa West WS mula ika-28 hanggang ika-31 ng Marso. Mula 39% noong Disyembre. Ngayon po ay 44% na ang nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang buhay. 47% ang nagsabing medyo masaya sila, habang 7% ang hindi masyadong masaya. 1% lamang ang nagsabing hindi sila masaya, hindi sila happy. Lumalabas din sa survey na yan na tumaas ang bilang ng mga nagsabing lubos silang nasisiyahan sa buhay nila ngayon. Mula 34% noong Disyembre, umakyat at tumabot sa 37% ang nagsabing lubos silang nasisiyahan. 53% ang medyo nasiyahan o tinatawag na fairly satisfied, habang 8% ang hindi nasisiyahan o not very satisfied, habang 2% naman ng mga Pilipino ang nagsabing lubos silang hindi nasisiyahan, o sa wikang Ingles sa mga Inglesero tulad ni Joel Reyes Sobel, ito sa wikang Ingles, sila po ay not at all satisfied. Sangkatutak na batikos ang inabot naman ng broadcaster na si Erwin Tulfo.
Yan ay matapos niyang bakbakan si DSWD Secretary Rolando Bautista matapos tumanggi ang kalihim na magpaunlak ng panayam sa programa ni Tulfo. Hindi ito nagustuhan ng Philippine Military Academy Alumni Association at sinabing walang buwang ang pambabastos ni Tulfo sa dating general na si Bautista. Maloko na. Sabi rin ng Association of Generals and Flag Mga Officers. mista yan eh. Naku brotherhood yan, Mike. Oo. Kapatiran yan eh. Yes. Yan. Tinatawag na unprofessional para sa isang miyembro ng media ang ginawa ni Tulfo at isa raw itong pang-aabuso sa kalayaan ng pamamahayag. Matatanda kasunod po na naturang insidente, binawi ng pambansang pulisya ang police security detail ni Erwin Tulfo at kanyang mga kapatid. Ngunit nilinaw ng liderato ng PNP na ang pagbawi sa security detail sa mga Tulfo ay nakatakda na talagang gawin dahil kailangan itong sumailalim sa tinatawag na periodic review. Yung review and recall, sabi nga ni Director, is being done periodically. Yes, it has something to do with these comments to, of course, to the Secretary of DSWD, but that is not the main reason. Tinig po ni Police General Oscar Albayalde, hepe ng pambansang pulisya. Kahapon ay tila bigla at tumingin ng paumanhin si Erwin Tulfo kay Bautista, mga kapuso. Super Radio. If I told a lie, if I made you cry, Super. say goodbye. I'm sorry. Yes, From the bottom of my heart, I apologize. If I caused you pain. Ako po at ang buong pamilya Tulfo ay pakumbabang humihingi po ng kapatawaran kay retired General at ngayon Secretary ng DSWD Rolando Bautista sa pagmumurak noong nakarang linggo on air. Master na si Erwin Tulfo. Patuloy na sinusubukan ng Super Radio DCWB na makuha po ang panig ni Bautista. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kasunod ng paghingi ng sorry ni Tulfo ay dapat kalimutan na po ang naturang issue, mga kapuso. Kalimutan na raw. Ano sabi doon? Si Panelo, sige. Paano ka sa pagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayag sa broadcast at online media laban sa pagpilit na ibunyag ang mga news sources, niratipikahan na sa Kamara. Alamin natin ang balita ni Divine Reyes. Naisalang na sa pagratipika o formal na pagdalagda ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na sumasakop na rin sa mga mamamahayag sa broadcast, news agencies at internet publication sa mga hindi mauobligang ibunyag ang kanilang source ng confidential na balita o impormasyon. Inaamyendahan ng House Bill 684 at Senate Bill 1225 ang Republic Act 53 o ang DeSoto Law na sumasakop lang sa mga nagsusulat sa Diary of Free Media sa proteksyon na hindi mapupwersa maghayag ng news source maliban na lang kung hihingi ng korte o ng Kongreso dahil nakasalalay ang seguridad ng bansa. Pero nililinaw sa panukala na ang magagarantihan ng proteksyon ay ang mga regular na empleyado ng lehitimong kumpanya ng print, broadcast, internet o wire service organization. Plakti ng mga kongresista at senador na maamyendahan ang DeSoto Law dahil nilikang batas noong panahon na hindi pa uso ang electronic o digital journalism at hindi pa kumukuha ng mga news reporter para sa broadcast media. Ang panukalang batas na ito ng pagtibay sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara noong 13th at 14th Congress, ngunit ngayon lamang tuluyang naratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang inyong kapuso, Divine Reyes, GMA Super Radio, DZWB. Ito ang Salita sa Umaga Nationwide! Okay, tanong, ano ba ang mga dapat natin o pwede natin gawin? Yung mga pwede natin gawin ngayon nung mainit pa ang panahon. Ha? Hindi pa tagulan.
Medyo malayo-layo pa ang bibilangan natin mga araw, mga kapuso, dahil umuulan pero wala lang. Sandali lang, tapos kagad. Pa-cute muna tayo. Ito cute. Ito talagang cute. RC Cola cute. Mga kapuso. Alam nyo ba ito? Ito. Naku, palamigin nyo ng gusto para masa. 10 piso lang po ang suggested retail price nito. Itong RC Cola cute na ito mga kapuso. Magaan sa bulsa. Tingnan naman. Diyan sa suking tindahan ninyo, hanapin ninyo itong RC Cola na cute, mga kapuso. At huwag nyo rin kakalimutan para sa mga bata o mga magulang. Lalo na ngayon pumapasok na po ang mga bata sa mga paaralan. Tandaan nyo ito, mga magulang. Ang vitamina po ng bata, hindi yung kung ano, tulad ni Isabel, Joel. Hindi kung ano yung vitamina niya ngayon, hanggang paglaki niya, yun pala Isabel. Hindi ibig sabihin, yun pa rin ang vitamina. Nagbabago po ang vitamina ang kailangan inumin ng mga bata habang umuusad po ang kanilang edad. Ganyan po ang Cherry Fair. Kaya mula kapanganakan hanggang maging tangkad sagad ng mga batang Pilipino, kasama nila Cherry Fair. Ayan, dropper. Si yan. Sa drop. Galing talaga. Grabe naman. Cherry Fair drops sa mga sanggol. Tapos niyan, merong Cherry Fair Forte, mga kapuso. Pag nag-aaral na sila, Cherry Fair Syrup. Hanggang maging teenagers sila, kapsula po ito yung Cherry Fair PGM, 10 to 22, mga kapuso. Yan ang Cherry Fair. Ayan para tama ang pagtangkad. Siyempre, kasama po niyan Cherry Fair, yung tamang pagkain o proper diet. Mahalagang paalala ang Cherry Fair tangkad sagad ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito po ang mga headline ng ating super balita sa mga nationwide, worldwide, netwide para sa unang-unang Martes ng umaga ng Hunyo taon 2011, June 4, 2019. Balik eskwela, sinalubong na mga dati ng problema, kabilang na ang kakulangan sa mga silid-aralan at kakulangan sa mga guro. Palikuran sa isang paaralan, pansamantalang ginawang faculty room dahil sa kulang po ang classroom Pangulong Duterte naghahanap na ng pondo para sa pangakong dagdag sahod sa mga pampublikong guro. Iba pang kumpanya ng langis, nagpatupad ang malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Senado, inaprubahan na ang panukalang batas na naglalayong patawan ng dagdag na buwis ng sigarilyo. 14 na senador nagpahayag na suporta sa liderato ni Senate President Vicente Soto III. Gunit Senador Manny Pacquiao sinermonan ni Senadora Cynthia Villar. Yung pong basura mula sa Hong Kong na itinambak sa ating bansa, ibiniyahin na pabalik sa Hong Kong. Bilang ng mga masasayang Pinoy, mas dumami batay sa survey ng Social Weather Stations. Sumayin niyo kabuuan na mas pinalawak at mas pinalakas sa super balita sa umaga nationwide. Ako po niyo kapuso Joel Ray Isabel. Radyo na, TV pa. Ano yan? A birthday? Bukas pa ni Kat Laspona. Dating tiga-GMA, mga kapuso, si Kat Laspona. Birthday niya po bukas. Ayan, masaya na kayo. Sino ba yan? Si Wallace Bell? Inakasombrero? Wow, iba peg mo ngayon, bata mga kapuso, inyong napakinggan at napanood ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na! Hindi pa! Super balita sa umaga, nationwide, mula sa pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Alas 8 Gs.